Mga buwisit na kainuman kong yun. Mga mahihina naman. Ang lalakas pa ng loob magyaya. Ang yayabang pa. Sabi hanggang umaga raw kami inom. Anong oras pa lang mga lasing na. Pasuray-suray na naglalakad si Pilo sa gitna ng kalsada. Kumakanta pa ito habang nakatitig sa bilog at maliwanag na buwan. Ani mo may kausap pero ang totoo ay mag-isa lang siyang naglalakad sa madilim na lugar. Nagpatuloy sa pagkanta si Pilo hanggang sa may mapansin siya sa daraanang maliit na tulay na may ilog na para bang may tao ron. Naglakad siya papalapit sa tulay at kahit nanlalabo ang paningin ay sinipat niyang maigi kung ano ang gumagalaw doon. Napansin niyang parang may kinakain ng taong naroon. Naisip niya na baka taong grasa o pulubi yon kaya hindi na lang niya pinansin. Akma na siyang tatalikod pero biglang lumingon ang taong nasa tulay. Nahintakutan si Pilo dahil parang hindi yata ordinaryong tao ang nakikita niya. Habang walang puknat na nakatingin sa taong mapula at nanlilisik ang mga mata, ay umatras ng ilang hakbang si Pilo. Pakiramdam niya ay nawala ang espiritu ng alak na kaninay nakapaloob sa kanya. Hindi na niya hinintay makalapit ang nagmamay-ari ng mapulang mata, kumaripas ng takbo si Pilo. Sa bilis ng takbo niya ay parang hindi na nga lumalapat ang mga paa niya sa lupa. Nang makarating siya sa bahay niya, ay mabilis niyang kinandado ang pinto at isinara ang mga bintana. Ano ba yung nakita ko? Totoo kaya yung nakita ko dahil lasing lang ako? Pero alam ni Pilo sa sarili niya na totoo ang nakita. Mabuti na lang ay hindi siya hinabol nito kung nagkataon ay baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao sa baryo dahil sa natagpuang bangkay na walang laman loob na nakahandusay sa ilog. Butas ang tagi, galit na gatang gumawa dahil halos kaluray-luray ang mga natirang laman loob na nakalabas na sa tiyan. Pinagilid ng mga pulis ang mga taong nakikiusyoso para makuha nila ang bangkay at maimbestigahan. Hindi lang kasi yon ang unang kaso. Kagaya ng mga nauna ay halos parehas lang ang itsura ng mga bangkay. Ang hinuha ng mga residente ay baka isang aswang ang gumawa nun sa mga biktima. Bagay na tinatawanan lang ng mga pulis at ibang nakatira doon. Hindi sila naniniwala sa aswang. Tingin nila ay isang lulong sa droga ang may kayang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Isa si Pilo sa mga nakiusyoso ng sandaling yon. Nakumpirma niya na totoo nga talaga ang nasaksihan niya kagabi. Hindi maiwasang mapaantanda siya dahil kung hinabol siya ng nakita kagabi ay baka malamig na bangkay na rin siya kung nagkataon. Nagtatanong ang mga pulis kung may saksi o nakakita sa krimen kagabi pero minabuti ni Pilo na huwag nang magsalita. Baka madamay pa siya, lalo na't hindi niya nakita ng malinaw ang itsura ng taong nakita niya kagabi. Pagkabukas ni Thelma ng pinto ng bahay niya ay sumalubong sa kanya ang mga taong nagtatakbuhan. Bumangon ang pagtataka sa dibdib niya kaya sinitsitan niya ang isang binatilyo na dumaan sa harap ng bahay niya. "Oy, saan ang punta mo?" Sumagot ang binatilyo na sa tulay sa ilog siya pupunta dahil may natagpuan na namang bangkay doon. Napataas na lang ang isang kilay ni Thelma at bumalik na sa loob. Paupo na sana siya nang biglang sumulpot ang isang lalaki sa pintuan ng bahay niya. Matamis yung nakangiti habang nakatitig sa kanya. "Ano na naman ba, Raymond? Ang aga-aga ah." "Ang aga-aga, bakit ang sungit mo?" Inirapan ni Thelma ang binata. Pumasok naman ang lalaki sa bahay ng dalaga at dumiretso sa kusina. Kinuha nito ang electric kettle at nagpakulo ng tubig. May dala rin siyang pansit, spaghetti at pandesal na binili sa karinderya malapit sa kanila. "Wala naman, kulang lang siguro ako sa tulog." "Pagkakain natin, pwede ka namang matulog ulit. Mamayang gabi pa naman ang pasok mo eh." "Uy, nabalitaan mo na ba? Meron na naman natagpo ang bangkay dun sa may ilog sa may tulay ah." "Ano pa bang bago dun? Ginawa na ngang tapunan ng salvage ang tulay na yan eh."
Ang dami kasing gumagamit sa lugar na to eh. Kahit sino naman ang maupo, hindi sila mapipigilan sa gusto nilang gawin sa buhay nila. Tara na, tumayo ka na dyan at kumain muna tayo. Sabayan mo ako bago ako pumasok sa trabaho. Alam mo ikaw, nawiwili ka na ah. Halos araw-araw dito ka nag-aalmusal. O bakit? May dala naman akong pagkain ah. Lugi ka pa ba nun eh? Araw-araw ka rin nakakalibre. Yun na nga eh, kaya nasasanay na rin ako. Ayos lang masanay ka. Walang problema sa akin. Kaya na pagkakamalang jowa kita eh. Hindi tuloy ako maligawan. Anong hindi maligawan? Dami nakapila na gusto manligaw sa'yo no? Ikaw lang ang may ayaw. Kinuha ni Thelma ang tinidor at pinaikot sa spaghetti na nasa plato. Kung tambay, manginginom at adik lang naman ang manliligaw sa akin, di bali na lang no? May pangarap din naman ako sa buhay ko kahit ganito lang ako. Lahat naman tayo may pangarap. Mahirap lang minsan tuparin. Kumain ka na lang kumain dyan, baka mali ka pa sa trabaho mo. Nang matapos kumain ang dalawa ay nagpaalam na si Raymond na aalis para pumasok sa trabaho. Isa siyang security guard na nagtatrabaho sa isang pawn shop. Matagal na rin silang magkaibigan ni Thelma, kaya naman malaya siyang nakakapasok sa bahay nito. Araw-araw ay ganoon ang senaryo sa kanilang dalawa. Hapon na nang magising si Thelma. Kahit tinatamad bumangon ay pinilit niya ang sariling kumilos. Kailangan na naman niyang magtrabaho. Naligo siya at nag-ayos. 5:00 ng hapon nang dumating siya sa bar na pinapasukan. Agad siyang binati ng bouncer nila. Bago pumasok sa loob ng dressing room ay magiliw siyang sinalubong at niyakap ni Nitz, ang manager nila. Mabuti naman at maagang dumating ang pinakapaborito kong alaga sa lahat. Nakakatamad ngang pumasok pero kailangan eh. Oops! Ay, wag tatama rin. Bawal na bawal yan. Paano kung maraming dumating na guest na bigatin mamaya? Di sayang yun. Yun na nga po, Mama Nitz. Kaya ito'y nagahang kong pasok. Dito muna ako para makapagbihis at makapag-ayos na. Okay, sige. Gandahan mong ayos ha. I-check ko yan mamaya. Hindi na nagsalita pa si Thelma. Pumasok na siya sa loob ng dressing room. Pagkababa ng mga gamit ay naupo na siya sa harap ng malaking salamin na naroon. Makalipas ang ilang oras ay natapos na sa pag-aayos si Thelma. Lalo siyang gumanda at kahit sinong mapatingin sa kanya ay talaga namang maaakit sa kanya. Maingay na sa loob ng dressing room dahil nagkakagulo na sa kanya-kanyang pag-aayos ang mga kasamahan ni Thelma. Kailangan kasi ay handa na sila pagtungtong ng 7:00 ng gabi. Maya-maya pa ay kumekending na papasok sa loob si Nitz. Isa-isa nitong tiningnan ang mga alaga. Ayusin mo yung buhok mo, Emma. Para kang mangkukulam. Ikaw naman, Joy. Mag-deodorant ka ha. Nung nakaraan, nireklamo ka ng customer dahil dyan. Nang mapatingin si Nitz kay Thelma ay gumuhit ang matamis na ngiti nito sa labi. Ikaw talagang pinakamaganda sa lahat. Walang maipipintas sa'yo, kahit sino. Alanganing napangiti si Thelma. Hindi pa rin siya sanay sa tuwing pinupuri siya. Yun nga ang pinakaayaw niya dahil ang totoo ay may kapintasan din siya. Mag-ready na kayo. Malapit na kayo lumabas. May mga guest na tayo. Mamaya marami pang darating. Galingan ninyo girls ha para kumita kayo ng malaki ngayong gabi. Pagkalabas pa lang ni Thelma ay may guest kaagad na nakakursunada sa kanya. Agad siyang nilapitan at inimbitahan sa table nito. Hindi naman tumanggi ang dalaga nang hawakan ng nagpakilalang si Beng ang kamay niya. Mukhang mapapadalas ang pagpunta ko rito. Ayos na ayos yan. Lagi ka mag-e-enjoy dito. May dahilan na kasi para mapadalas ako dito. At ikaw yun. Mahinang napahagik-gik si Thelma at pinakita niya sa kaharap na kinikilig siya sa sinabi nito. Tinapik niya ng mahina ang braso nito. Ikaw napakabulero mo. Totoong sinasabi ko. Halos lahat na kasi kayo, ganyan na yatang sinabi sa akin. Itatanong ko lang,
Dalaga ka pa ba o may boyfriend ka na? Single ako. Tingin mo ba may matinong lalaking papatol sa akin lalo na't nagtatrabaho ko sa ganitong klase ng lugar? Bakit naman hindi? Depende na lang sa intensyon ng tao yun. Ang mabuti pa habang nagkukwentuhan tayo, umorder ka pa ng maiinom at pulutan. Ikaw, baka nagugutom ka. May gusto ka bang orderin? Maiinom lang ang sa akin. Hindi ako masyadong kumakain at baka tumaba ako. Mahirap magpapayat. Kinampayan ni Beng ang waitress na nakita. Pagka-order ay nagpatuloy sila sa kwentuhan. Gusto at interesado si Beng na malaman ang katauhan ni Thelma, kaya naman walang pag-aalinlangan na ikinuwento ng babae ang tungkol sa buhay niya. Ulila na siya sa magulang. Wala rin siyang kapatid at sa malayo naman nakatira ang mga kamag-anak niya. Nang maulila si Thelma ay doon siya napadpad sa squatter na lugar na yon. Mura lang ang upa kahit na magulo ang kapaligiran. Halos araw-araw ay may nag-aaway dahil na rin sa mga manginginom na tambay at pawang gumagamit ng bawal na gamot. Doon din niya nakilala si Raymond, naging matalik niyang kaibigan. Sobrang bait ng lalaki at kahit kailan ay hindi nagpakita ng anumang kabastusan sa kanya. Hindi kagaya ng mga tambay na madalas noon na binabastos siya. Nang matuto siyang lumaban, ay doon na siya binigyang galang kahit papaano ng mga tambay. Natakot din kay Raymond dahil minsan isang beses ay ipinagtanggol siya nito. Isa pang ipinagmamalaki niya na kahit sa bar lang siya nagtatrabaho ay kahit kailan, hindi siya pumayag na magpalabas sa mga customer niya. Ayaw niyang magpakasira kagaya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Aaminin niyang alipin siya ng salapi pero hindi niya maatim na ibigay kahit kanino ang katawan niya. Ang lungkot naman pala ng kwento ng buhay mo. Ako naman, naturingang may magulang pero hindi ko naman maramdaman dahil walang pakialam sa akin. Puro na lang sila trabaho, lalo na si Papa. Kaya nga siguro siya iniwalay ni Mama at naghanap ng iba dahil walang time sa kanya. Kaya ba nandito ka ngayon para kahit papano mabawasan ang nadarama mong kalungkutan? Ganun na nga, hindi available ang mga kaibigan ko kaya dito ko na lang naisip magpunta. Yung iba ayaw payagan ng mga asawa Ikaw pala, wala ka pa bang asawa? Tingin mo ba kung pamilyado na ako, pupunta ako sa ganitong lugar? Maraming may mga asawa at anak na nagpupunta pa rito. Hindi marunong makontento. Ang malas naman ng mga asawa nila. Napangiti na lang si Thelma. Maya-maya ay dumating na rin ang in-order ni Beng. Sinalina ng alak ni Thelma ang baso nilang dalawa. Mag-cheers tayo para sa pagkakakilala natin ngayong gabi. Buong gabing yon ay tanging si Beng lang ang naging customer ni Thelma. Inabot ito ng madaling araw sa bar para lang masiguro na masusolo siya magdamag. Hanga rin si Thelma sa lalaki dahil sa dami ng nainom nito ay parang hindi man lang ito tinamaan o nalasing. Paano ba yan? Magsasara na ang bar. Kailangan mo na ring umuwi. Hihintayin na kita. Gusto kitang ihatid hanggang sa bahay mo para alam kong safe ka makakauwi. Hindi mo na kailangan gawin yon. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Hayaan mo na ako. Magbabayad lang ako at hihintayin kita sa labas ha. Baka mainip ka dahil mag-aayos pa ako ng mga gamit. Kahit abutin tayo ng umaga, ayos lang. Walang nagawa si Thelma kung hindi pumayag sa gusto ng lalaki. Pagpasok niya sa dressing room ay agad siyang naghilamos at nagbura ng kolorete sa mukha. Habang nakaupo sa harap ng salamin ay inulan siya ng tukso ng mga kasamahan dahil mukhang may customer na namang nabihag sa angking ganda niya. Hindi na yun pinapansin ni Thelma dahil sanay na siya. Mabuti nga'y walang naiinggit sa kanya. Pinakaiiwasan din niya yung may makakaalitan o makakagalit sa katrabaho niya. Nang matapos si Thelma sa pag-aayos ng sarili at gamit ay lumabas na siya. Bago makalabas ay hinarang siya ni Nitz at inabot ang kinita niya para sa gabing yon.
Mukhang swerte ka dun sa customer mo ngayon na malaking kinita mo ngayong gabi. Paano hindi lalaki ang kita ko sa kanya wala yatang balak umuwi? Hayaan mo na. Minsan lang ang mga ganyang customer. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo ha. Oo, Mama Neats. Ihahatid naman niya ako Sige, bukas na lang ulit. Pagkalabas ni Thelma ay nakita niya kaagad si Beng na naghihintay habang nakasandal sa kotse nito. Pinagbuksan siya ng pinto at habang biyahe ay wala pa ring puknat ang kwento nito. Pagdating sa kanto nila ay pinahinto na ni Thelma ang sasakyan. Ayaw niyang ipapasok sa loob at baka pagtripan pa ng mga tambay at batang hamog ng mga pasaway. Sigurado ka bang maglalakad ka na lang papasok dyan sa inyo? Oo naman. Konting lakad na lang naman, nandun ako sa bahay ko. O sige, hindi na kita pipilitin at medyo inaantok na rin ako Uy, salamat nga pala. Tsaka mag-ingat ka sa pagdadrive pa uwi sa inyo. Kaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Huwag kang mag-alala at makakauwi ako ng safe. Magkikita pa tayo Basta kapag pumunta ka ulit sa bar, hanapin mo lang ako. Nice to meet you, Thelma. Salamat sa pagsama sa akin buong gabi Sa ulitin. Nang makaalis na si Beng ay nagsimula namang maglakad pa uwi si Thelma. Habang iniikot at pinapalagotok ang leeg ay biglang may sumabay sa paglalakad niya. Gulat na nilingon niya si Raymond. Nakakagulat ka naman Bakit bigla ka nalang sumusulpot dyan? Siyempre, iniintay kita makauwi. Sino pala yung nagatid sa'yo? Yun ba? Bagong customer yun. Mapilit na ihatid ako Pumayag na ako. Nakalibre pa ako ng pamasahe. Mukhang mayaman yun May itsura rin. Halos lahat naman ng tao may itsura, Teka, madaling araw na. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Nakatulog na ako. Nag-alarm lang ako ng 4:00 para hintayin ka nga sa kanto. Delikado kasi maglakad dito sa atin lalo na't may bagong biktima na naman ng salvage. Mga gumagamit lang naman ng tsak na sinasalvage. Wala naman akong kaaway para may magtangka sa akin, Kahit na. Gusto ko pa rin masiguro na safe kang makakauwi. Hindi ka ba napapagod, Raymond? Ang tagal mo nang ginagawa to. Hindi naman ako pagod kasi pagka-uwi ko nagpapahinga ako agad. Ay naku, hindi yan ang ibig kong sabihin. Kainis ka? Hindi napigilang matawa ni Raymond habang si Thelma naman ay panayang ikot ng mga mata. Nandito na tayo sa bahay mo. I-check mo maigi ang lock ng mga pinto at magpahinga ka na. Mamayang umaga, kakalampagin na naman kita dyan. Oo na, medyo inaantok na rin ako Umiepekto na yung alak na nainom ko. Sige na, uwi na ako. Pagkalapag ng bag ay agad na nahiga si Thelma sa kama. Tumunog pa ang cellphone niya. Nang basahin niya ang text message ay galing yon kay Beng. Sinabi nito na kararating lang din niya sa bahay. Hindi nagabalang mag-reply si Thelma. Itinabi niya ang cellphone at ipinikit ang mga mata. Umaga, mga malalakas na katok ang nagpagising kay Thelma. Nakapikit siyang bumangon at pinagbuksan ang sino mang kumakatok. Alam naman niya kung sino yon. Gulo-gulo pa ang buhok niya at halos hindi maidilat ang mga mata na muling nahiga sa sofa. Oh, antok na antok ka. Mag-almusal muna tayo bago ka matulog ulit. Kahit kailan talaga, storbo ka sa pagtulog ko. Sinisiguro ko lang na makakakain ka tuwing umaga. Kaysa naman tanghali o hapon ka na naman kakain. Ay, wala pa akong ganang kumain. Medyo masakit ang ulo ko. Mas lalong sasakit ang ulo mo kapag hindi ka kumain. Oh, may gamot ako dito. Uminom ka pero kailangan mo munang kumain. Isinalin na ni Raymond ang biniling lugaw at sopa sa mangkok. Nag-init na rin siya ng tubig para makapagtimpla ng kape. Maya-maya ay tinapik niya sa pisngi si Thelma. Dahan-dahan namang idinilat ng dalaga ang mga mata. Bumangon ka na dyan at kakain na tayo. Huwag matigas ang ulo. O gusto mo buhatin kita? Eto na, babangon na. Nang matapos kumain ang dalawa ay nagpaalam na rin si Raymond. Si Thelma naman ay muling bumalik sa kwarto para matulog.
Kapag hindi nawala ang sakit ng ulo niya, ay hindi muna siya papasok. Hapon na nang magising si Thelma. Parang binibiyak pa rin ang ulo niya, kaya nanatili siya sa pagkakahiga. Inabot niya ang cellphone at tinawagan si Nitz para sabihin na hindi siya makakapasok dahil masama ang pakiramdam niya. Uminom ka na ba ng gamot? Iinom pa lang, kakagising ko lang kasi. Mukhang nasobrahan ka yata sa nainom mo kagabi. Magpahinga ka na lang ngayon para gumaling ka na kaagad. Nang matapos sila mag-usap ni Nitz ay pinilit bumangon ni Thelma. Kumuha siya ng gamot at ininom yon. Muli na naman siyang nahiga. Pipilitin niyang matulog ulit at sana'y gumanda ang pakiramdam niya kung sakali. Pagka-uwi ni Raymond ay napansin niyang bukas ang bintana sa kwarto ni Thelma. Sumilip siya roon at naaninag niya sa kortina na nakahiga pa ang babae. Sa isip niya ay hindi yun pumasok. Dahil 5:30 ng hapon, dapat ay nakaalis na ito. Kumatok siya sa pinto. Medyo matagal din siyang naghintay na mapagbuksan ito. Unang tingin pa lang ay nahalata niya kaagad na mukhang may sakit si Thelma. Inalalayan niya itong maupo sa sofa. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tango ang naging tugon ni Thelma. Kinapa ni Raymond ang noo at leeg ng dalaga. Wala naman yung lagnat. Sobrang sakit ng ulo ko, parang binibiyak. Nagpaalam naman ako kay Mama Nitz. Mukhang hindi ka pa kumakain ah. Teka, ipagluluto kita. Ay, huwag ka na mag-abala, Raymond. Alam kong pagod ka sa trabaho mo. Umuwi ka na't magpahinga. Hindi naman ako pagod. Sige na, hayaan mo na ako. Dito na rin ako kakain ng hapunan para may kasabay ka. Walang nagawa si Thelma nang lumabas ang binata. Pagbalik nito ay may dala ng karne at gulay. Hinayaan ni Thelma na kumilos sa kusina si Raymond. Habang nagluluto ay pinagmamasdan niya ang bawat galaw nito. Bigla niyang naisip na napakaswerte kung sino man ang mapapangasawa nito kung sakali. Bukod sa gentleman na, mabait pa at marunong pa sa gawaing bahay at pagluluto. Maasikaso rin. Kaya kung siya ang papipiliin, ang mga katangian nito ang gusto niya. Oh, baka naman matunaw ako sa lagkit ng mga titig mo. Nagulat si Thelma sa sinabi ng lalaki. Hindi niya kasi namalaya na napatitig siya rito. Umikot na naman ang mga mata niya para maitago ang naramdamang hiya. Che! Tinitingnan ko lang kung paano ka magluto, no? Siguraduhin mo masarap yan, ah. Anong akala mo sa akin? Walang alam sa pagluluto? Kung nakatapos lang ako ng pag-aaral, baka isa na akong chef ngayon, no? Pareho lang tayo na hindi nakapagtapos ng paral. Bakit kasi ang hirap maging mahirap? Maswerte pa rin naman tayo ngayon dahil kahit papano may trabaho tayo. Maraming iba dyan na walang trabaho at gumagawa pa ng illegal para mabuhay. Hindi rin naman maganda ang klase ng trabaho ko. Ilang beses ko bang ipapaintindi sa'yo na hindi naman pangit ang trabaho mo? Bakit ba ganyan kakabait sa akin, Raymond? Siyempre, dahil magkaibigan tayo. Wala namang dahilan para pakitaan kita ng masama, di ba? Alam mo, ang tagal na natin magkaibigan pero kahit isang beses, wala ka man lang niligawan o naging girlfriend. Nag-iipon pa kasi ko. Gusto ko kung bubuo ako ng pamilya, hindi sa lugar na to. Pangarap ko rin naman makaalis sa magulong squatter na to, no? Ayokong itira ang pamilya ko rito kung sakali. Ganun pala. Swerte naman na mapapangasawa mo kung ganun. Matamis na ngiti lang ang isinagot ni Raymond. Nang maluto ang sinigang na baboy ay naghain na siya para makakain na silang dalawa. Halos mabilaukan naman si Thelma sa pagsubo. Sobrang gutom niya at totoong masarap ang ulam na niluto ng lalaki. Pinapanood naman siya ni Raymond habang maganang kumakain. Pagkatapos kumain ay hinugasan ni Raymond ang pinagkainan nila. Nagligpit din siya ng mga kalat niya sa kusina at nang makasiguradong nakainom na ng gamot si Thelma, ay agad na rin siyang nagpaalam. Kapag may kailangan ka o kaya lalong sumama ang pakiramdam mo, tawagan mo ko
para pupuntahan kita dito kung sakali. Alam mo kung hindi lang pangit tignan, dito na ako matutulog para mabantayan kita. Kaya lang di naman pwede. Mahirap na at baka machismis pa tayo. Siguro naman gagaling na ako. Ang dami kong gamot na nainom eh. Basta inumin mo sa tamang oras ang gamot mo para mawala na yung nararamdaman mo. Sige na, magpahinga ka na at uuwi na rin ako. Uy, maraming salamat Raymond ah. Ang laki ng tulong na nagawa mo sa akin. Hayaan mo, kapag magaling na ako, babawi naman ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi ako humihingi ng kapalit sa mga ginagawa ko para sa'yo. Huwag mo nang isipin niyang bawi-bawi na yan. Sige na, ilak mo mabuti tong pinto pagkalabas ko. Nang makaalis na si Raymond ay bumalik na sa kwarto niya si Thelma. Tiningnan niya ang cellphone. Nagulat pa siya dahil maraming missed call sa kanya si Beng. May mga text message din ito. Tinatanong kung kumusta siya dahil nagpunta pala ito sa bar na pinapasukan niya. Nang wala siya ay sinabi ni Nitz na masama ang pakiramdam niya kaya hindi siya nakapasok. Para matigil ang lalaki, nagreply na rin siya rito. Nahiga na si Thelma at ipinikit ang mga mata. Mas gusto pa niyang matulog. Parang hinihila na naman ng antok ang mga mata niya dahil sa kabusugan. Kinabukasan, maganda ang naging gising ni Thelma. Magaan ang pakiramdam niya at hindi na masakit ang ulo niya. Dahil maagang nagising kaya lumabas siya para bumili sa tindahan. Sa pagkakataong yon ay siya naman ang magluluto ng almusal nila ni Raymond. Isinangag niya ang natirang kanin kagabi. Ininit niya ang ulam at nagdagdag na lang siya ng pritong itlog. Eksakto, natapos siya sa pagluluto ay narinig niyang may kumakatok. Pagbukas niya ng pinto ay nakahanda na rin ang magandang ngiti niya. Nagulat pa si Raymond dahil parang good mood yata ang babae. Nakakapanibago, parang masaya ka yata ngayon Dalian mo pumasok, sakto't kakain na tayo ng almusal. Himala at nagluto ka. Teka, kumusta ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Oo, okay na ako. Ayan na, pinagluto kita ng almusal. Paano tong binili ko? Iwan mo na lang dito at mamayang tanghali. Yan na lang ang kakainin ko para hindi masayang. Inakay ni Thelma ang lalaki paupo sa hapagkainan. Ipinagtimpla niya ito ng kape at ipinagsandok ng pagkain. Namamangha naman si Raymond dahil sa kakaibang kinikilos ng babae. Yun ang unang beses na pinasilbihan siya nito. Kumain ka ng marami Kailangan maubos natin yung niluto ko. Akalain mo yun? Marunong ka rin palang magluto. Ano naman ang akala mo sa akin, Mangmang? Kapag nag-iisa ka sa buhay, mas tipid na bumili ka na lang sa labas kaysa magluto ka. Ang mamahal kaya ng bilihin ngayon. Sabagay, tama ka. Pero paminsan-minsan nakakamiss din na magluto. Iba naman kasi ang lasa ng luto mo kaysa yung mga nabibili sa labas. Teka, maiba tayo. Papasok ka na ba niyan mamaya? Hindi muna. Magpapahinga muna ako para hindi ako mabinat. Tama yan. Huwag mong masyadong puwersahin ang sarili mo. Hindi naman, kaya nga susulitin ko ng pahinga ko. Tatawag na lang ako kay Mama Nitz, sasabihin ko na hindi pa masyadong maayos ang pakiramdam ko. Nang matapos kumain ang dalawa ay nagpaalam na rin si Raymond na papasok na sa trabaho. Naiwan naman si Thelma, siya nang nagligpit ng pinagkainan nila. Nang mainip ay naisipan niyang maglinis ng bahay. Nanood din siya ng TV at pagdating ng hapon ay muli siyang natulog para masulit ang pahinga niya. Pagpasok pa lang ni Thelma sa bar ay agad na siyang sinalubong ni Nitz. Mabuti naman at nakapasok ka na ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin dun sa customer mo na napakakulit. Buti hindi ka pinuntahan sa bahay mo. Sino ba yan, Mama Nitz? Sino pa nga ba? Di si Beng. Halos gabi-gabi nandito at hinahanap ka. Kahit sinong babae na ipakilala ko sa kanya, hindi niya nagugustuhan. Masyado palang pihikan ng lalaking yun. Ang gusto kasi noon, magdamag ng inuman at kwentuhan. Ay, ewan ko ba sa mga bruha na to. Sabi ko nga, hulihin ang kiliti para hindi sila mapalitan, kaya lang wala. Mukhang ikaw ang nakahanap ng kiliti niya. Hayaan mo na, Mama Nitz, nandito naman na ako.
Huwag ka nang ma-stress ha at mamroblema. Ang wrinkles mo, baka madagdagan. Che, wala akong wrinkles, no? Pumasok ka na nga sa dressing room at mag-ayos ka na, nakakaloka ka. Kumikending na naglakad palayo si Nitz. Natatawa naman si Thelma habang pumapasok sa dressing room. Naabutan niya roon ang iilang kasamahan na nag-aayos na rin ng mga sarili nila. Eksakto 7:00 ay kinakatok na sila ni Nitz. Wala na namang habas ang bibig nito sa pagpapaalala ng dapat at hindi nila dapat gawin. Thelma, nandyan na palang customer mo. Kung ready ka na, pwede mo nang labasin yun. Mukhang excited na siya makita ka. Sa narinig ay napangiwi ng bahagya si Thelma. Sige po Mama Nitz, ako na bahala sa kanya. Pagkalabas ng dressing room ay agad siyang dumiretso sa table kung saan nakaupo si Beng. Nang makita siya ni Beng na palapit, ay tumayo ito at inalalayan siyang maupo. Mabuti naman at magaling ka na ngayon. Nag-alala ako sa ilang araw na wala ka eh. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa akin eh. Basta sinamaan ako ng pakiramdam. Alam mo kung wala ka pa ngayon, bala ko sanang dalawin ka na sa bahay mo. Nandito na ako at okay naman, kaya hindi mo na kailangan mag-alala. O-order na ako ng inumin. Ikaw huwag ka na munang uminom ng alak ha. Diyos na muna ang sayo. Kapag hindi ako uminom ng alak, wala akong kikitain ngayong gabi. Huwag mong isipin ang kita. Akong bahala sayo. I-order na rin kita ng pagkain. Kumain tayo ng dinner bago ako inom ng alak. Ikaw ang bahala. Habang naghihintay sa order nila ay masayang nagkukwento si Ben kay Thelma. Namiss niya ang dalaga. Hindi niya alam kung anong meron ito pero tanging presensya nito ang hinahanap niya. Siguro dahil alam niyang totoong nakikinig ito sa kanya, hindi kagaya ng ibang babaeng naroon na parang bored na bored sa mga kinukwento niya. Kagaya ng nauna ay inabot na naman si Beng ng madaling araw sa bar. Magsasara na ang bar kaya naman si Thelma ay nagsimula na ring mag-ayos ng sarili at gamit. Nang matapos ay nagmamadali na siyang lumabas. Bakit nagmamadali ka yata? Biglang harang ni Nitz sa dalaga. Nagulat naman si Thelma at agad nginitian ng babaeng manager. Para makasakay ako agad, baka mangulit na naman si Beng eh. Maliit yata ang kinita mo ngayong gabi. Hindi ako pinayagang uminom ng customer ko. Babawi na lang ako bukas. Oh, eto kinita mo. Mag-ingat ka pa uwi ha. Thank you Mama Nitz. Pagkakuha ni Thelma ng pera ay hindi na siya nag-abalang bilangin pa yon. Isiniksik niya sa bulsa saka tumakbong palabas ng bar. Paparan na sana siya ng tricycle nang biglang huminto ang pamilyar na kotse sa kanya. Nang ibaba ni Beng ang bintana ng sasakyan ay walang nagawa si Thelma kundi sumakay dahil na rin sa utos ng binata. Nakakaramdam na siya ng antok kaya gusto na rin niyang makauwi agad. Bago bumaba si Thelma ay saglit siyang pinigilan ni Beng. Bumakas naman ang pagtataka sa mukha ni Thelma. Heto nga pala yung pinangako ko sa'yo kanina. Kung kulang pa yan, sabihin mo lang. Inilagay ni Beng ang ilang lilibuhing pera sa kamay ni Thelma. Napatingin naman ang dalaga sa lalaki na masayang nakangiti sa kanya. Sobra-sobra naman yata to, Beng. Hindi ah. Alam kong wala kang kinita sa akin ngayong gabi. Kaya ako na magbibigay ng talent fee mo para sa gabing ito. Huwag mo nang tanggihan kasi hindi rin ako papayag. Okay, sabi mo eh. Kahit nakakahiya, tatanggapin ko to. Bakit ka mahihiya? Pinagtrabahuhan mo yan. Maraming salamat dito ah. Walang anuman. Gusto mo, ihatid pa kita hanggang sa bahay mo eh. Huwag na. Malaking abala na ang paghatid mo sa akin eh. Sige, dito na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Thelma nang biglang lapitan siya ng mga tambay na umiinom sa tindahan. Inaasar siya dahil mukhang malapit na raw siyang makaalis sa squatter na lugar na yon dahil sa naghatid sa kanyang nakakotse. Hindi kumibo si Thelma at pinili na umiwas na lang pero pilit siyang hinaharangan ng dalawang tambay. Maya-maya ay pasuray-suray na lumapit si Pilu sa kanila. Ikaw naman, Miss Beautiful. Masyado kang formal.
pwede ka ba namin maimbitahan para may ka-table naman kami? Pwede ba, Pilo? Tigilan niyo ng pagtitrip sa akin. Pagod ako galing trabaho, oh. Gusto ko na magpahinga. Tumawa ng nakakaloko si Pilo, pati na rin ang dalawang kainuman nito. Hinaplos ni Pilo ang makinis na braso ni Thelma. Nang maramdaman yun ng dalaga, ay inis na ipiniksi niya ang braso. Bastos! Pagkasabi ay sabay sampal ng malakas kay Pilo. Napaling ang mukha ni Pilo at parang nawala ang kalasingan nito. Pinagtawanan at inasar naman siya ng dalawang kainuman, bagay na lalong nagpasiklab sa galit ni Pilo. Mabilis siyang nakalapit kay Thelma at hinawakan ito ng mahigpit sa braso. Panay naman ang sigaw ni Thelma habang binabanatan niya ang lalaki. Tinamaan yun sa braso, leeg at mukha. Bitiwan mo siya, Pilo! Kung ayaw mo magpagamot ng mga kamay mo! Sabay na napalingon ang dalawa sa nagsalita. Nahintakutan naman si Pilo nang lumapit si Raymond at pilit inalis ang kamay niya sa braso ni Thelma. Napangiwi naman ang dalaga dahil nararamdaman niya ang nasaktang braso. Bakit ba nakikialam ka dito, Raymond? Syota mo na ba yung babaeng bayaran na yan? Anong sinabi mo? Totoo naman Parang hindi natin alam kung saan siya nagtatrabaho. Bay, gago ka pala eh! Paglapit ni Raymond kay Pilo ay bigla niya itong sinuntok sa mukha. Hindi nakapalag si Pilo at tumimbuang na lang sa lupa. Agad nitong hinawakan ng dumudugong bibig. Mabilis namang inawat ni Thelma ang binatang nagpupuyo sa galit. Tama na! Tumigil na nga kayo! Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo, Pilo. Pwede kitang patayin ngayon kung gugustuhin ko. Hindi ikaw o sino man taga rito ang pwedeng mambastos kay Thelma. Kapag nangyari ulito, may kalalagyan kayo. Para matigil na ang kaguluhan ay pinilit ng akayin ni Thelma si Raymond. Habang naglalakad ay ramdam pa rin ng dalaga ang init ng galit ng katabi. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil. Tama na, Raymond. Kumalma ka na. Wala namang masamang nangyari sa akin eh. Hihintayin ko pa ba na may mangyari masama sa'yo? Ulitin pa nilang ginawa nila. Kahit makulong ako, papatayin ko sila. Bumuntong hininga si Thelma. Hindi niya alam kung paano pakakalmahin ang lalaki. Hanggang makarating sila sa bahay ni Thelma ay bakas pa rin ang magkahalong puot at galit sa mukha ni Raymond. Yon ang pangalawang beses na nakita ni Thelma na ganoon ang itsura ng lalaki. Noong una niyang beses na makita ang ganoong aura ay noong unang beses siyang binastos ng isang tambay. Mabuti na lang at namatay na ang taong yon. Isa rin sa naging biktima ng salvage sa lugar nila. Magpahinga ka na. Maglaka ng pinto mo. Uy, maraming salamat sa palagi ang pagtatanggol sa akin, Raymond Kung hindi ka dumating kanina, baka kung ano nang nagawa sa akin ni Pilo. Nahuli pa nga ako ng dating eh. May masakit ba sa'yo? Ang braso mo? Okay na okay ako. Nasuntok ko naman ang bastos na lasinggero na yun eh. Sure ako na magtatanda na siya dahil sa ginawa mo sa kanya. Bago tuluyang umalis si Raymond ay niyakap ni Thelma ang lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Raymond. Napahawak na lang siya sa likod nito at ninamnam ang init ng yakap na yon. Maraming salamat ulit, Raymond Kinabukasan ay masayang Raymond ang bumungad sa pinto ni Thelma. Humihikab pa ang dalaga nang mapagbuksan niya ito. Alam kong naistorbo ko ang pagtulog mo, pero wala kang magagawa dahil kailangan mo kong sabayang kumain. Oo na, ikaw nang mag-init ng tubig at tinatamad pa ako. Ano, kumusta ang tulog mo? Okay naman, medyo bitin nga lang. Istorbo ka kasi. Matulog ka na lang ulit mamaya pagkaalis ko. O tara na, kumain muna tayo. Nang makaalis si Raymond ay ipinagpatuloy nga ni Thelma ang pagtulog. Hapon na nang magising siya. Agad siyang nag-asikaso para pumasok sa trabaho. Nang gabing yon ay si Beng na naman ang naging customer niya para sa magdamag na yon. Nang magsara ang bar ay muli na naman siyang inihatid ng lalaki sa kanto nila. Naabutan ni Thelma na may nagiinuman sa tindahan pero tiningnan lang siya ng mga nakaupong tambay doon.
Napansin din niya na nagbubulungan at pakiwari niya'y tila siyang pinag-uusapan. Natigil lamang sa pagbubulungan ng mga tambay nang dumating si Raymond. Kinuha nito ang bag ni Thelma at isinukbit. Mabuti na lang sakto ang dating ko. Baka mamaya may mantrip na naman sa'yo eh. Takot lang nila sa'yo, no? Hinatid ka ba uli ng customer mo? Ano nga uli ang pangalan nun? Si Beng. Oo, hinatid niya ako. Lagi naman yun. Nililigawan ka ba niya? Uy, hindi malabong magkagusto sa akin yun. Tinatanong ko lang naman kasi palagi kanyang hinahatid eh. Huwag mong lagyan ng mali siya. Iniisip lang din ng tao yung kapakanan ko, kaligtasan ko. Nang makarating sa bahay si Thelma ay diretsyo na siyang pumasok sa loob. Uminom lang siya ng tubig at nahiga na sa kama. Ipinikit niya ang mga mata at isang magandang panaginip ang pumasok sa isip niya. Samantala, pasuray-suray na naman na naglalakad si Pilo. Galing siya sa inuman sa bahay ng kumpare niya. Habang naglalakad ay kumakanta-kanta pa ito na animoy kumakanta pa sa videoke. Busog na naman ang atay ni Pilo. Ang dami na naman niyang nainom. Paekis-ekis pa rin ang lakad niya hanggang sa mapadaan siya sa tulay sa ilog. Lumingon siya ron saglit. Pagtingin niya sa harapan ay may tao nang nakatayo ron. Madilim sa bahaging kinatatayuan nito kaya hindi makita ni Pilo ang kabuuan ng itsura nito. Hoy, huwag kang arang-arang dyan sa dadaanan ko Baka samain ka sa akin. Hindi man lang kumilos o natinag ang taong nakatayo ron. Nakaramdam ng kilabot si Pilo nang unti-unti yung maglakad papunta sa direksyon niya. Habang papalapit sa kanya ang nakikita ay napapansin niyang pumupula ang mga mata nito. Parang sinampal si Pilo at nawala ang kalasingan niya. Bawat abante ng taong yon ay umaatras naman si Pilo. Huwag ka lalapit sa akin! Diyan ka lang! Parang walang narinig ang nilalang at patuloy sa paglapit kay Pilo. Nagpakawala ng malakas na sigaw ang lalaki at akmang tatakbo pero hindi na niya nagawa dahil nahaklit na siya ng nilalang. Namalaya na lang niya na nasa batuhan na siya ng ilog. Nakahiga siya ron. Pinilit pa niyang bumangon pero kinalmot na siya ng nilalang gamit ang matutulis nitong kuko. Muling sumigaw sa sakit si Pilo pero wala nang makakarinig sa kanya dahil halos tulog na ang lahat ng tao. Galit na galit ang nilalang at walang pakundangan na kinagat sa leeg si Pilo. Sumirit ang masagana at sariwang duguron. Sunod naman ay walang awang binutas niya ang tiyan nito. Hinila niya ang mga laman loob at nilapirot hanggang sa magkagutay-gutay. Nang mawala ng buhay ang lalaki ay masayang nilisan ng nilalang ang tulay. Kinabukasan, muling nagkagulo ang mga tao sa tulay sa ilog. Hindi sila magkamayaw sa pagtakbo para makapunta ron. May natagpuan na namang isang bangkay ng lalaki na kagaya ng dati ay butas ang tiyan at leeg. Luray-luray na nakalabas ang mga laman loob. Hindi makapaniwala ang mga residente nang makilala nila ang walang buhay na lalaki. Walang iba kundi si Pilo. Halos mapuno ng bulungan ang paligid ng tulay. Ilang sandali pa'y dumating na ang mga pulis para siyasatin at kunin ang bangkay. Nang mag-imbestiga ang mga pulis, ay may nakapagsabi sa kanilang tanging si Raymond ang huling nakaalita ni Pilo dahil sa babae. Kinuhaan ng statement ang dalawang kaibigan ni Pilo na nakasama niyang mag-inuman noong madaling araw na binastos nila si Thelma. Dahil sa binitiwang salaysay ay agad na pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Raymond pero wala ron ang lalaki. Samantala, masayang magkasalong kumakain ng almusal sina Raymond at Thelma ng umagang yon. Pinag-uusapan nila ang kumakalat na balita tungkol kay Pilo. Alam mo, tama lang na nangyari sa kanya yun. Malamang marami siyang kagalit kaya, ayan, sinalvage siya. Pero grabe naman kasi talaga ang gumagawa nun. Parang hindi na makatao. Sobrang brutal.
Natigil sa pag-uusap ang dalawa nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay ni Thelma. Nagkatinginan ng dalawa na parang nagtatanong sa bawat isa kung sino ang maaring kumatok sa umagang yon. Napagbuksan ni Thelma ang 3 pulis sa harap ng bahay niya. Hinahanap nila si Raymond at itinatanong kung pwede itong maimbitahan sa police station. Noong una'y tumatanggi si Thelma pero nagdesisyon si Raymond na sumama na lang para matapos na. Habang nakaupo sa harap ng isang pulis ay paulit-ulit tinanong si Raymond kung nasaan siya ng oras na maganap ang krimen. Ayon sa investigasyon ay madaling araw nangyari ang pagpatay kay Pilo. Tulog na ho ako ng mga oras na yun sa bahay ko. Oo, aminin ko na nag-away at nagkasakitan kami. Pero hindi naman yung dahilan para patayin ko siya. Lahat ng salaysay ni Raymond ay tinipa ng pulis pero dahil walang maiturong ibang sospek, ay siya ang primerang itinuturing na sospek sa pagpatay kay Pilo. Ikinulong siya ron at kahit anong paliwanag ni Raymond ay hindi siya pinapakinggan. Nang mabalitaan ni Thelma ang nangyari, ay mabilis siyang sumugod sa police station para makita si Raymond. Nakita na naman niya ang kakaibang aura nito. Sa tuwing gano'n ang itsura ng lalaki ay hindi maiwasang makaramdam siya ng takot at kaba. Gagawa ko ng paraan para makalabas ka dyan. Alam kong wala kang kasalanan. Lalabas din ang katotohanan. Alam naman ng Diyos na hindi akong pumatay kay Pilo. Nagkataon lang na ako ang huling nakitang kaaway niya bago nangyari sa kanya ang brutal na pagpatay. Huwag ka mag-alala dahil ilalabas kita dyan. Mabilis na rin nagpaalam si Thelma. Habang nasa bahay siya ay paikot-ikot siya sa loob ng kwarto. Iniisip niya kung saan siya kukuha ng pampiyansa rito. Kailangan niyang mailabas agad ang lalaki sa kulungan. Hindi na nakatulog pa si Thelma hanggang hapon. Okupado pa rin ang isip niya ng sitwasyong kinasasadlakan ni Raymond. Naghanda na siya para pumasok. Kailangan niyang kumita ng malaki para sa gabing yon. Kung kinakailangan niyang mangutang sa mga kasama at boss nila, ay gagawin niya. Habang nagkukwento si Beng, ay napansin niyang tulala at parang wala sa mood ang dalaga. Parang ang lalim ng iniisip nito. Ilang beses niya itong tinawag pero hindi man lang ito tumingin sa kanya. Para makuha ang atensyon nito ay mahina niyang tinapik ang braso nito. Gulat naman na napaayos ng upo si Thelma. Inisang lagok niya ang alak na nasa lamesa. Ano bang iniisip mo? May problema ka ba? Parang wala ka sa sarili mo ngayon ah. Bumuntong hininga si Thelma at muling nagsalin sa baso. Meron at malaking problema ko. Tungkol saan ba yan? Baka makatulong ako. Isasama pa ba kita sa problema ko? Bakit naman hindi? Hindi ka naman naiba sa akin eh. Ikwento mo na kung ano yan. Nakakulong kasi ang kaibigan ko at kailangan ko ng perang pampiyansa para makalabas siya. Wala siyang kasalanan pero pilit pa rin siyang kinulong. Siya kasi ang tinuturong may pangunahing motibo para pumatay sa taong yun eh. Buisit siya. Binastos niya ako kaya siya sinuntok ng kaibigan ko. Kailan nangyari yan? Nung nakaraan pa. Akala nila manliligaw kita kaya pinagtripan ako. Mga lasing na kasi eh. Hindi pala safe sa lugar nyo. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang matitirhan? Mura kasi ang upa doon. Tsaka may balak din naman akong umalis. Siguro kapag may ipon na. Okay, ganito na lang. Pwede kitang tulungan sa problema mo. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo. Totoo ba yan? Mukha ba ako nagbibiro? Uy, ngayon palang nagpapasalamat na ako kaagad. Paunti-unti babayaran kita sa utang ko. Huwag mo munang isipin ang pagbabayad. Ang importante, makalabas ang kaibigan mo. Hindi napigilan ni Thelma na tumulo ang luha niya. Ang totoo ay hindi niya alam kung saan lalapit dahil hindi rin siya nagawang pahiramin ng boss at mga kasama. Naiintindihan naman niya ang mga ito dahil katulad niya ay mahirap din ang buhay nila. Huwag ka nang umiyak. Pumapangit ka kapag nakasimalmal ka eh. Che, sinong hindi maiiyak sa kabutihan mo? Tsaka, tears of joy lang to.
Punasan mo na yan luha mo at baka sabihin ng mga tao rito, pinapaiyak kita. Kinuha ni Thelma ang panyong iniaabot sa kanya ni Beng. Pinunasan niya ang luha at pinilit maging masaya sa gabing yon. Natuwa naman si Beng nang bumalik ang sigla ng dalaga. Kagaya ng dati ay inabot si Beng ng madaling araw hanggang magsara ang bar. Inihatid din niya si Thelma kagaya ng lagi nitong ginagawa. Habang naglalakad papasok sa looban si Thelma, ay biglang sumagi sa isip niya si Raymond. Walang Raymond na sasalubong at maghahatid sa kanya hanggang sa bahay niya. Na-miss niya ang presensya ng lalaki. Bigla na naman tuloy siyang sinakluban ng kalungkutan. Walang mapagsidlan ng saya si Thelma nang makita na inilalabas na sa kulungan si Raymond ng araw na yon. Pagkakuha niya ng pera kay Beng ay agad siyang nagpunta sa police station para piyansahan ang lalaki. Pagkalabas ng binata ay niyakap siya ng mahigpit ni Thelma. Sa ginawa niya ay doon palang gumuhit ang masaya at matamis na ngiti ni Raymond. Pinigilan niyang maiyak dahil alam niya na ito ang tumulong sa kanya para makalabas. Hindi ko alam kung saan ka kumuha ng pera pero babayaran kita. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ha. Hindi ko alam kung paanong pasasalamat ang gagawin ko. Ano ka ba? Magkaibigan tayo, diba? Tingin mo ba hahayaan lang kita na gano'n na lang? Sabi ko naman sa'yo kahit anong mangyari gagawa ako ng paraan para mailabas kita dyan, diba? Hindi na sila nagtagal sa police station at umuwi na rin kaagad. Dumiretso sila sa bahay ni Thelma. Inaya ng dalaga na kumain muna sila dahil napansin niya na medyo nabawasan ng timbang ang binata. Hindi na niya binanggit ang napansin para hindi na ito mag-isip pa. Pagpasok ni Thelma sa bar ay naghihintay na si Beng sa kanya. Nagtaka siya dahil maagang dumating ang lalaki. Hindi niya ito pinaghintay ng matagal. Saglit lang siyang nag-ayos at agad na inistima ito. Uy, ang aga mo yata ngayon. Walang magawa sa bahay, nakakainip. Kumusta ba? Nakalabas na ba yung kaibigan mo? Oo, maraming salamat ulit sa tulong mo ah. Wala yun. Maliit na pera lang yun. Kada pupunta ka rito, wag mo na akong bayaran sa talent fee ko para makabayad ako agad sa'yo. Kaya lang, hindi yun ang gusto kong kabayaran. Ano ba dapat? Saglit na natahimik si Beng. Ininom niya ang alak sa basong hawak saka muli nagsalita. May hihingin sana akong pabor sa'yo. Sana huwag kang tumanggi. Oo naman, ano bang pabor yan? Saka ako nasasabihin. Ayoko rito dahil masyadong private ang bagay na yun. Okay lang ba kung imbitahan kita sa bahay ko para doon natin mapag-usapan? Saglit na nag-isip si Thelma. May bahagi ng utak niyang nagsasabing huwag siyang sasama pero iniisip niya ang tulong at utang na loob dito. Sige, okay lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Kapag pumayag ka, makakabayad ka kaagad sa akin. Wala ka nang iisipin at poproblemahin pa. Sabihan mo lang ako kung kailan para makapagpaalam ako dito kay Mama Neats. Nang gabing yon ay may kakaibang napansin si Thelma kay Beng. Medyo nag-iba ang kinikilos nito. Hindi masyadong nagkukwento kagaya ng dati. Nahuhuli niya na kapag hindi siya nakatingin ay saka susulyap at tititig ang lalaki sa kanya. Bagay na ipinagtaka niya dahil hindi naman ito ginagawa yun dati. Pinakikiramdaman niya ito pero sa tingin niya ay ganoon din ang ginagawa nito. Nagpapakiramdaman sila sa isa't isa. Magpapaalam na pala ako, Thelma. Pasensya na kung hindi na ako aabot hanggang madaling araw dito ha. May pupuntahan pa kasi ko eh. Ayos lang. Wala namang problema sa akin. Tatawagan o itetext kita kung kailan o anong oras tayo magkikita sa kanto nyo. Susunduin na lang kita. Okay, sige. Maraming salamat at ingat ka sa pupuntahan mo. 12:00 pa lang yon ang hating gabi. Maaga pa naman kaya nakakuha pa si Thelma ng isa pang customer. Medyo may edad na ang lalaki at mukhang may sinasabi sa buhay.
Saglit lang itong uminom at pagkalipas ng halos 2 oras ay nagpaalam ng uuwi dahil tumatawag na ang asawa nito. Binigyan siya ng malaking tip kaya masasabi niyang kumita rin siya sa gabing yon. Bago kasi umalis si Beng ay inabutan din siya nito ng pera. 2 araw na hindi nagpunta sa bar si Beng, bagay na ipinagtaka ni Thelma. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi sinasagot ang tawag niya. Naisip niya na baka busy ang lalaki. Hinanap din ni Nit sa kanyang suki nilang customer pero wala siyang masabi kung bakit nga hindi nagpupunta si Beng. Hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula rito na nagsasabing magkita sila mamayang alas 7 ng gabi. Dadaanan siya sa kanto nila para sa bahay nito mapag-usapan ang sasabihing pabor ni Beng. Sakay ng kotse ng gabing yon ay kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Beng. Hindi tuloy alam ni Thelma kung paanong magbubukas o magsisimula ng pwede nilang mapag-usapan. Pormal ang mukha ng lalaki, bagay na hindi nakasanayan makita ni Thelma. Sa loob-loob niya ay mukhang may mabigat itong iniisip o dinadala. Nang pumasok ang sasakyan sa mataas na itim na gate ay nalula si Thelma sa laki ng mansyong nasa loob nun. Kung titingnan mula sa labas ay parang hotel ang itsura. Ay, bahay mo ba yan? Oo, bahay namin ni Papa. Inalalayan ni Beng si Thelma. Pagpasok sa loob ng mansyon ay katahimikan ang sumalubong sa kanila. Ginala ng dalaga ang mga mata sa paligid. Halos kumikinang ang lahat ng mga bagay na nakikita niya ron. Halatang mamahalin at parang sa ibang bansa pa binili ang mga gamit. Kumain muna tayo ng hapunan. Nagpahanda ako ng pagkain. Diretso sila sa kusina. Nang maupo si Thelma ay nakaramdam siya ng pagkailang. Napakahaba kasi ng lamesa. Binilang niya ang upuan at umabot yon sa 16. Tingin niya mas malaki pa ang buong kusina kesa sa buong bahay niya. Kumain ka ng kumain, huwag kang mahiya. Feel at home. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Ay, napakaraming pagkain. Parang may birthday o fiesta. Siyempre, espesyal ang gabing ito para sa'yo. Kaya pinaghandaan ko talaga. Maraming salamat, Beng. Tara, kumain na tayo. Nasan pa lang papa mo? Hindi ba natin siya tatawagin para kumain? Wala si Papa dito. Baka bukas pa ang uwi niya. Basta hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Ang lungkot naman pala dito sa mansyon niyo kasi ikaw lang lagi mag-isa. Ganun na nga. Kaya nga inaaliw ko na lang ang sarili ko dun sa bar niyo eh. May tanong pala ako. Bakit ilang araw kang hindi pumunta sa bar? Nabitin sa pagsubo ng karne si Beng. Maya-maya ay ngumiti siya. Naging busy lang ako. May mga inasikaso lang. Bakit? Na-miss mo ba ako? Oy, hindi Nagtaka lang ako, tsaka si Mama Nit sinahanap ka. Pagkatapos kumain ng dalawa ay niyaya ni Beng sa pangalawang palapag si Thelma. Pumasok sila sa isang kwarto. Tingin ng dalagay private office yon. Palingalinga na naupo si Thelma habang si Beng ay kumuha ng alak na naroon at nagsalin sa baso. Inabot niya sa dalaga ang isa na walang pag-aalinlangang tinanggap nito. Gusto ko lang sabihin na sana kung ano man ang iaalok ko sa iyo ngayon, hindi ito makaapekto sa nabuo nating pagkakaibigan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang papa ko may negosyong droga. Yan ang sikreto kung bakit mayaman kami at maraming pera. Gusto ko sana na isa ka sa magiging tauhan namin na magbebenta ng mga droga, ecstasy at kung ano-ano pa mga party drugs. Tutal, sa bar ka nagtatrabaho kaya hindi ka mahihirapang makabenta. Pwede ka rin kumuha ng mga tao mo para magbenta rin sila sa ibang bar. Malaki ang kitaan dito, Thelma. Saglit lang, yayaman ka at makakaalis ka na sa squatter na tinitirhan mo. Paano kung tumanggi ako sa inaalok mo? Isipin mo na lang yung tulong na ginawa ko sa'yo nung nangangailangan ka. Hindi rin naman ako pumapayag na tanggihan.
Pero hindi ko kayang gusto mong mangyari. Kahit kailan never sumagi sa utak ko na magbebenta ako ng droga. Maraming pwedeng mangyari, Telma. Sa una lang yan na makakaramdam ka ng takot. Pero kapag kumikita ka na ng malaki, mawawala rin yan. Naku, sorry talaga, Beng. Lahat na ipakiusap mo sa akin pero wag lang ang bagay na illegal kagaya nito. Yun lang ang pabor na sasabihin at ipapagawa ko sa'yo. Sa ayaw at sa gusto mo, susunod ka sa akin. Nang magtaas ng boses si Beng ay nahintakutan si Thelma. Hindi siya makapaniwala na pipilitin siya nito sa bagay na ayaw niyang gawin. Pasimpleng iginala niya ang mga mata sa paligid hanggang mapatingin siya sa pinto. Kailangan niyang makaalis para makatakas. Nakakaamoy siya ng panganib. Tumayo siya at patakbong tinungo ang pinto pero mabilis si Beng. Nahawakan nito agad ang mahabang buhok ni Thelma. Saan ka pupunta? Tatakas ka? Hindi pa tayo tapos mag-usap! Parang awa mo na, Beng, paalisin mo na ako. Kahit anong pilit mo, hindi ko talaga gagawin ang pabor na gusto mo. Tignan natin kung hanggang saan ang tigas ng ulo mo. Sinuntok ni Beng sa sikmura si Thelma. Nagdilim ang paningin ng dalaga at natumbay ito sa sahig. Binuhat ni Beng ang walang malay na babae at ikinulong ito sa malaking hawla. Sa laki nun ay kasya ang 10 tao. Hindi alam ni Thelma kung gaano siya katagal nawalan ng malay. Basta nagising siya na kumikirot ang gitnang bahagi ng tiyan niya. Pagmulat ng mga mata ay pawang kadiliman ang sumalubong sa kanya. Inot-inot siyang bumangon, tiniis ang kirot na nararamdaman. Nagulat pa siya nang mahawakan niya ang tila rehas na nakapaligid sa kanya. Lalong rumagasa ang takot sa dibdib niya. Beng, pakawalan mo ako rito! Parang awa mo na! Palabasin mo ako rito! Kahit anong sigaw ang gawin niya ay walang Beng na nagpakita. Nag-iisa siya sa madilim na lugar na yon. Walang nagawa si Thelma kundi maiyak na lang. Sa isip niya ay dapat hindi siya nagtiwala sa lalaki. Akala niya'y mabait ito at totoo ang lahat ng pinakita sa kanya pero huwad pala ang lahat ng yon. Kung alam lang niya na iligal ang ginagawa nito, sana'y hindi na siya lumapit at humingi ng tulong dito. Ngayon ay nasa isang sitwasyon siya na hindi niya alam kung paano makakatakas. Nagising si Thelma sa sinag ng araw na tumama sa mukha niya. Mabilis siyang bumangon para makita ang buong paligid. Walang gamit sa loob at tanging ang malaking hawla lang ang naroroon. Muli siyang sumigaw para tawagin si Beng pero hindi pa rin nagpakita ang lalaki. Ilang oras pa ang lumipas. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Beng na may dalang isang tray na puno ng pagkain. Binuksan niya ang maliit na bintana sa hawla gamit ang susing dala. Ipinasok niya ron ang pagkain saka muling inilak ang bintana. Kapag pumayag ka na sa gusto ko, saka ka lang makakalabas dyan. Napakasama mo! Hindi ko akalain na ganyan palang tunay mong kulay. Mabait naman ako, Thelma. Sadyang ayoko lang yung tinatanggihan ako sa gusto ko. Nagpuyos sa galit si Thelma. Gusto niyang saktan ng lalaking nakangisi pa sa kanya. Hindi na siya kumibo at kinimkim na lang ang galit. Naupo siya at nagsimulang kumain. Kailangan niyang magpalakas dahil kung makahanap siya ng tiyempo at pagkakataon ay tatakas siya. Lumabas na rin si Beng at iniwan siyang nag-iisa. Samantala, kanina pa kumakatok si Raymond sa bahay ni Thelma pero hindi siya nito pinagbubuksan. Sinilip niya ang bintana nito sa kwarto pero wala ron ang dalaga. Naisip niya na hindi yata ito umuwi kagabi dahil nagpaalam na may pupuntahan. Hindi ito pumasok sa bar at hindi rin sinabi kung saan nagpunta. Bumangon ang labis na pag-aalala sa dibdib ni Raymond. Sinubukan niya itong tawagan sa cellphone pero panay lang ring at hindi naman sinasagot. Pagka-out ni Raymond sa trabaho ay pumunta siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Thelma. Hinanap niya si Nitz at tinanong kung naroon ba ang babae. Hindi siya pumasok kagabi. Ngayon hindi pa rin dumarating.
Hindi ko alam kung papasok siya. Hindi ba siya nagsabi sa inyo kung saan ang lakad niya kagabi? Hanggang ngayon kasi hindi pa siya nakakauwi. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Oy, wag ka naman magsalita at mag-isip ng ganyan. Kinabahan tuloy ako. Hindi naman yun gumagala eh. Kaya saan siya pupunta? Hindi kaya nakipagkita siya dun sa regular customer niya, kay Beng? At bakit naman siya makikipagkita dun? Aba, hindi ko alam. Hula ko lang naman yun. Kapag tumawag o kinonta kayo, pakisabi na tawagan ako ha, at nag-aalala ako sa kanya. Sige, tutuloy na po ako. Pagka-uwi ni Raymond ay dumaan muli siya sa bahay ni Thelma. Nagbabakasakali na baka naroon ng dalaga pero kagaya kanina ay wala pa ring tao. Sa pagtatanong niya sa mga kakilala ay napag-alaman niyang sinundo si Thelma ng isang magarang kotse sa kanto nila. Alam niya na si Beng yun dahil wala namang ibang sasamahan ng babae kundi ang regular customer nito sa bar na laging naghahatid sa kanya pag-uwi. Ang tanong lang sa isip ni Raymond, ano kaya ang dahilan at napapayag na sumama at makipagkita siya ron? Kilala niya si Thelma. Sa tagal nitong nagtatrabaho sa bar, kahit isang beses ay hindi ito sumama kahit kanino. Hindi niya rin alam kung paano niya mahahanap ang bahay ni Beng. Hindi kasi maiwasan na lumikot ang imahinasyon niya. Baka kung ano nang masamang ginawa ng lalaki sa kaibigan niya. At kapag ganoon nga ang nangyari, ay baka talagang makapatay na siya ng tao. Gabi, halos mabaliw si Thelma sa kakaisip kung paano siyang makakatakas. Tiyak niyang nangangamba na para sa kanya ang kaibigang si Raymond. Mapapagalitan pa siya nito kapag nalaman ang ginawa niya. Ang totoo, kung hindi siya pumayag na sumama rito, ay sana wala siya sa kinasasadlakan ngayon. Natigil sa pagmumuni-muni si Thelma nang bumukas ang pinto ng kwartong yon. Kumalat ang maliwanag na ilaw sa buong paligid. Nakita ni Thelma na pumasok ang dalawang lalaki sa loob. May edad na ang isang lalaki pero matikas pa rin ang katawan nito. Tingin niya ay ito ang ama ni Beng dahil sa pagkakahawig ng itsura nila. Siya pala ang bagong bihag mo. Opo, Papa. Ayaw kasi niyang sumunod sa ino-offer ko eh. Kaya dyan siya hanggang mabulok siya. Sayang naman ang kagandahan niya kung bubulukin mo lang. Gusto mo bang ibalato ko na siya sa'yo? Nakakalokong umisi ang Don habang malagkit na nakatingin kay Thelma. Nakaramdam naman ng takot ang dalaga dahil mukhang mapapahamak siya. Parang awa niyo na, pakawalan niyo na po ako rito. Kung ano man ang nalaman ko, nangangako ako na wala akong pagsasabihan nun. Kahit yung tungkol sa negosyo niyo, hindi ko yan ipagsasabi. Gusto ko nang umuwi. Pagmamakaawa ni Thelma. Naglandas ang luha sa mukha niya habang nangungunyapit sa mga rehas. Humalakhak naman na parang demonyo ang mag-ama. Kung nung una pa lang pumayag ka na, sana malaya ka ngayong nasa labas. Anong pakiramdam na nakakulong sa hawla na yan, ha? Gusto ko siya. Dali mo siya sa kwarto ko at matagal-tagal na rin akong walang laruan. Okay po, Papa. Gawin mo lahat ng gusto mo sa kanya. Malaki naman na ang naibayad ko sa kanya eh. Nang hilahin palabas ni Beng si Thelma, ay pinilit makawala ng dalaga pero sinaktan siya nito at iniga sa sahig. Tinalian ng mga kamay at paa para hindi siya makapalag at makatakas. Pagkatapos talian ay pinasan siya nito na parang bigas at dinala sa kwarto ng Don. Naghihintay naman si Don Bernardo sa kama. Nakasuot lang ito ng robe. Excited na akong makipaglaro sa'yo. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong gawin sa akin to. Masisiyahan ka sa gagawin ko sa'yo. Umiling-iling si Thelma habang panay pa rin ang tulo ng luha niya. Nang buhatin siya ng Don at hinagis sa kama, ay parang nawawala na siya ng pag-asa. Pakiramdam niya ay doon na matatapos ang buhay niya. Nang simulang hilahin at punitin ng Don ang suot niyang damit,
ay doon bumangon at lumagablab ang nadaramang galit ni Thelma. Tumigil siya sa pag-iyak. Akala ng Don ay nagugustuhan na niya ang ginagawa nito, kaya naman kinalagan ng tali niya sa kamay at paa. Ayan, ganyan nga. Kung susunod ka sa akin, wala tayong magiging problema. Akma nang hahalikan ng Don si Thelma nang biglang bumangis ang itsura ng dalaga. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa Don. Nagulat at nahintakutan naman si Don Bernardo, lalo na nang sakalin siya ng babae. Unti-unting lumabas ang mahahabang kuko nito, saka nagbago ang anyo. Pinilit makawala ng Don pero sadyang malakas ang kakaibang nilalang na nasa harapan niya ngayon. Papatayin kita! Matatapos ang ginagawa niyo kasama ng anak mo! Akmang aalis ng kama si Don Bernardo pero nahuli siya ni Thelma. Hinagi siya nito sa kama saka mabilis na kinagat sa leeg. Nakaramdam ng saya ang babae nang makitang sumisirit ang mapulang dugo mula sa nabutas na leeg. Sunod ay binutas niya ang tiyan nito at hinila ng ubod lakas ang mga laman loob. Dilat at wala ng buhay nang binitiwan ni Thelma ang Don. Lumabas siya ng kwarto para hanapin naman si Beng. Naabutan niya ito na nasa loob ng kwarto kung saan siya kinulong. Nagulat pa yon paglingon sa kanya. Sino ka? At paano ka nakapasok dito? Hindi kumibo si Thelma. Dahan-dahan lang siyang lumalapit kay Beng. Halos matumba naman si Beng sa upuan. Hindi niya alam kung paanong tatayo at iiwas sa babaeng may nakakatakot na itsura. Lumayo ka sa akin! Tatawag ako ng pulis kapag hindi ka nakinig! Sinayang mong tiwala ko sa iyo, Beng. Kaya ngayon, magbabayad ka. Matutulad ka rin sa ama mo. Magsama't magkita na lang kayo sa impyerno! Sa labis na takot ay malakas na humiyaw si Beng. Pero wala siyang nagawa nang talunin siya ni Thelma. Pinilipit nito ang leeg niya. Pagkalagutok ay nawala ng malay ang lalaki. Yon ang hinihintay na pagkakataon ni Thelma. Kinagat niya ito sa liig at saka binutas ang dibdib pababa sa tiyan. Kinuha niya ang puso nito at puno ng galit na nilapirot. Nang madurog ang puso ay sunod naman na hinila niya ang mga laman loob nito para gutay-gutayin. Nang wala ng buhay ang lalaki ay hinila niya ang bangkay nito at inilagay sa loob ng hawla. Ilang sandali pang nanatili si Thelma sa kwarto. Pinagkasya niya ang sariling titigan ng lalaking wala ng buhay. Bago umalis ay naglinis muna ng buong katawan si Thelma. Naghalungkat din siya ng pwedeng maisuot dahil napuno ng dugo ang damit niya. Bago tuluyang magpaalam sa lugar na yon ay huli niyang sinulyapan ang pinatay na mag-ama. Pagkatapos ay parang wala lang nanilisan niya ang mansyon. Pagkababa sa tricycle ay malumanay na naglalakad si Thelma pauwi sa bahay niya. Binabati siya ng mga nakakasalubong pero wala siyang imik. Malayo pa lang ay natanaw na niya si Raymond na nakaupo sa labas ng bahay niya. Nakaramdam siya ng awa rito kaya tumulo na naman ang luha niya. Mabilis niyang pinahiran yun at lumapit dito. Paglingon ni Raymond ay hindi siya makapaniwala na si Thelma ang nakikita niya. Sumaya ang puso niya at sinalubong ito. Saan ka ba nanggaling? Alam mo bang alalang-alala ako sa'yo? Mahabang kwento, Raymond. Kahit gaano pa yung kahaba makikinig ako. Kahit abutin pa tayo ng umaga. Teka, ayos ka lang ba? Tiningnan ni Raymond ang kabuuan ni Thelma. Baka kasi may galos o sugat ito. Ayos na ayos lang ako. Tara, pumasok na tayo sa loob. May sasabihin kasi ako sa'yo. Pagpasok nila ay magkatabi silang naupo sa sofa. Ilang minuto na hindi umimik si Thelma habang naghihintay at nakikiramdam naman si Raymond. Maya-maya ay hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Parang sinasabi na kahit anong mangyari ay naroon lang siya sa tabi nito. May aaminin ako sa iyo, Raymond. Sana kahit ano pang malaman mo, huwag mo akong husgahan agad, ha? Kahit kailan, Thelma, yan ang hindi ko kayang gawin sa'yo. Ang husgahan ka.
Sabihin mo na. Makikinig lang ako. Tungkol dyan sa mga patayan na nangyayari dyan sa tulay sa ilog. Ang totoo, hindi naman yung biktima ng salvage kundi ako mismong may gawa. Ang totoo niyan, hindi ako ordinaryong tao. Mula kami sa lahi ng mga aswang. Hindi nga ako tinuruan ng magulang ko na kumain ng laman at karne ng tao o hayop, pero sa tuwing nakakaramdam ako ng sobrang galit, hindi ko mapigilan na mag-iba ang anyo ko. Ako ang pumatay kay Pilo at sa iba pang tambay na gumagamit ng droga. Pinatay ko rin si Beng at ang hudas niyang ama na muntik akong pagsamantalahan. Piling ko napakasama ako dahil hindi ako nakakaramdam na kahit konting konsensya sa mga ginawa ko sa kanila. Yun lang ba ang sasabihin mo? Natigilan sa pag-iyak si Thelma at gulat na napatingin sa binata. Hindi ka ba magagalit man lang? Yan lang ang reaksyon mo sa lahat ng sinabi't inamin ko. May hinala na ako dati pa na ikaw ang pumapatay sa kanila dahil sa pambabastos na ginawa nila sa'yo. Tama lang naman ang ginawa mo Nababagay lang sa kanila. Diyan naman sa pagiging lahing aswang mo, tanggap ko yan kahit saang lahi ka pa nang galing. Gaya ng sabi mo, hindi ka naman kumakain ng karne ng tao. Kaya hindi ka pa rin dapat katakutan. Mas maganda kung umalis na tayo sa lugar na to. Lumayo tayo at magsimulang muli ng panibago. Kalimutan natin ang lahat ng masamang nangyari rito. Payag ka ba? Sunod-sunod ang pagtango ni Thelma. Hindi na naman niya mapigilang maiyak. Naramdaman na lang niya na nakakulong na siya sa bisig ni Raymond. Gumanti siya ng mahigpit na yakap dito. Alam niya na yun na ang simula ng pagbabago ng buhay niya kasama ang lalaking minamahal niya.